Ito nga pala ang mga bote ng mga mineral water. Hinuhugasan ko sa halip na itapon kasi gagamitin ko yan mamaya pagkatapos ng intro. Hello everyone! Welcome to my channel! I'm Marlies Aharol. If you enjoyed this video, please like and subscribe. Inaalis ko muna ang tubig sa loob para hindi ako mababasa habang ako'y gumagawa. Bala ko kasing subukang magtanim ng strawberry sa mga buti na ito. Nahihirapan kasi akong magpabunga ng mga strawberry dito sa location namin sa Baybay City, Leyte. Ang magparami ng strawberry ay nagawa ko na at naipakita ko na sa mga nauna kong video. Pero itong pagpapabunga ng mga strawberry ay hindi ko pa nagawa. Minsan, nung nagtanim ako, first time ko na nagtanim ng strawberry, nakapabunga nga ako. Pero, yun lang yun, once lang. At nagkaroon ng kakaunting bunga lang. Pagkatapos noon, sa mga sumusunod ko ng mga tanim, ay hindi na talaga sila nagbubunga. Alam kong maraming bagay ang nakakaapekto sa pagbunga ng strawberry. Isa na dito ang klima. Medyo mainit kasi sa lugar namin dito, kaya hindi pa ako nakakita ng mga tanim na strawberry. Kahit sa palengke, walang strawberry na ipinagbibili dito sa lugar namin. Kasi alam naman natin na angkop lang ang mga ito sa mga lugar na medyo malamig ang klima. Pero ganun pa man, hindi yan naging hadlang para sa akin na subukang magtanim pa rin ng strawberry. At ito na nga, naisip ko, magtanim sa bote ng mineral water. Susubukan ko lang yung nakita ko sa ibang mga video. Sana, mapabunga natin sila sa ganitong paraan. Malay natin, di ba? Ito na nga, ginugupitan ko na ang gitna ng bote. Rectangular cut ang ginagawa ko. Tamang-tama lang na maipasok ang aking kamay kapag magtatanim sa loob ng bote. Pagkatapos makagawa ng rectangular cut sa gitna, gawa ako ng butas para ma-drain yung tubig kapag dinidiligan ko na ang halamang strawberry sa loob ng bote. Yan, binubutasan ko na. Ingat lang tayo sa paggamit ng soldering iron kasi mainit yan. Nagsimula akong maglagay ng butas sa may takip. Tapos sa bandang yan, ginagawa kong paikot ang paglalagay ng mga butas. Pagkatapos mabutasan ang lahat ng bote, eto na, lalagyan na natin ang mga ito ng lupa. Mayroon na akong nakahandang mixture ng garden soil, compost at animal manure. Ilalagay na natin to sa loob ng bote hanggang mga lahati. Ganyan lang kadami ang inilalagay ko. Kapag nalagyan na ng lupa ang mga bote ng mineral water, ay maaari na tayong magtanim. Tanggalin lang natin ang halamang strawberry mula sa maliit na pot at saka ilipat natin sa mga plastic na bote. Sinadya ko nga palang baliktarin ang bote para magkaroon ng espasyo ang dahon ng mga halaman kapag lumalago na sila. Saka isasabit natin ang mga boteng ito kasi marami kaming alagang aso. Tiyak na paglalaroan na naman nila ang mga bote kapag nasa lupa lang nakalagay, lalo na si Bitoy. Haya na itanim ko na ang mga strawberry sa loob ng bote. Paulit-ulit lang din ang ginagawa ko hanggang sa mataniman ko lahat ang mga bote. Ngayon, isasabit na natin ang mga bote sa mga angle bars na nakabakod sa paligid namin gamit ang tie wire o alambre. Sinisiguro ko lang na maayos ang pagkakabit ng alambre para hindi malaglag ang bote. Ganyan lang ang pagsabit. Oh, ayan pa. 6 lahat ang boteng na pagtaniman ko ng halamang strawberry. Makalipas ang 1 linggo,
Inilipat ko sa medyo itaas na bahagi ng angle bars ang mga boteng pinagtataniman ko ng halamang strawberry para sila ay masisikatan ng araw. Hayan na, nakasabit na ang mga halamang strawberry sa loob ng bote. Ligtas mula sa mga alaga kong aso. Sana mapabunga natin sila. Thank you for watching!